Hayaan naman kayo sa inyong kapwa-Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating second special Facts First episode ngayong araw na ito. Ngayon po ay May 5, 2026. Huwag po kayo mabibigla. 4 po ang episodes natin ngayong gabi. Quadruple header po tayo for tonight. Sa dami ng mga nangyayari. And of course, for this particular episode, we are recording this at exactly 6:35 in the evening. So, by the time na pinapanood nyo na po ito, medyo fresh pa naman, no? And ang gusto ko po talagang pag-usapan for this particular episode, alam nyo po, no? Ang daming katarantaduhang idinulot sa ating lipunan, sa ating bansa. Nitong Duterte administration from 2016 to 2022. Ang dami pong mga injustice. And of course, ang dami po, libo-libo po yung mga pinagpapatay sa ngalan ng kanyang drug war. Pero meron pong isang matinding injustice na baka nakakalimutan ng marami sa atin. Until recently, because the Supreme Court finally made that decision, although belatedly. Ano po ba yung tinutukoy ko? Alam niyo po, dati, meron biglang tinanggal itong si Duterte. Yung overall Deputy Ombudsman, si Melchor Arthur Carandang. Napakatinong tao. Ginagawa lang po yung kanyang trabaho. Pero sinubak po siya sa pwesto itong si Rodrigo Duterte kahit maliwanag na wala sa kanyang kapangyarihan, kahit Pangulo po siya ng Pilipinas, na pakialaman o disiplinahin o tanggalin sa pwesto yung isang miyembro ng isang independent constitutional body which is the Office of the Ombudsman. Pero ginawa pa rin ni Duterte yon. And finally, nilalatag ko lang po yung premise, no? Bakit ba niya tinanggal? Kasi ginawa ng trabaho. Ginawa ni Carandang yung kanyang trabaho. Nasilipin o imbestigahan itong di umanay ill-gotten wealth itong si Rodrigo Duterte. At ngayon, 6 years after, nagkaroon na po ng desisyon yung Korte Suprema at sinabi, void yung pagtanggal ng Pangulo dito kay Carandang. At lumalabas na po yung vindication at yung katotohanan, although belatedly, 6 years after. Especially kung nadinig niyo po yung vindication din ni Sonny Trillanes recently dyan po sa House impeachment hearings. Okay? Yung matagal nang binibintang ni Trillanes na meron daw mga milyong-milyong deposits patungo dito sa pamilya Duterte galing dito sa isang kilalang di umano'y drug lord from Davao. Okay? Ihimayin po natin yan. Ang makakausap po natin for tonight, isa po siyang public interest lawyer. Suki na po natin dito sa Facts First. We would like to welcome again to our program si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Good evening, Christian. It's nice to be back. Grabe yung 4 ang episode. Sikat na sikat talaga Facts First. Ang daming gusto dito. Makipag-usap sa'yo. Ang dami kasing kailangang himayan no? Ito nga pag-usapan natin no? Parang bittersweet itong nangyari kay former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, no? Pero let's talk about the significance of this decision by the Supreme Court voiding the dismissal of Carandang by Rodrigo Duterte. Well, ano ba konteksto nito? No? Tama ka nung sinabi mo kanina na ang konteksto nito is ang ombudsman ng mga panahon na yon, si Conchita Carpio Morales. No? And dahil si Conchita Carpio Morales nag-inhibit dahil related siya by affinity doon sa mga Duterte, mga Carpio, di ba? Duterte Carpio. Take over. Ano ang pinata sa ombudsman? Ang tawag doon yung di ba? Overall Deputy Ombudsman. Odo, no? At si Arthur Carandang yon. Si Arthur Carandang, yung track record niya, matagal na yan sa ombudsman, career, no? At na-appoint yan bilang Odo kasama nila Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales ang lumapit dyan, no? Ibig sabihin, he has the full trust and confidence of Justice Conchita Carpio Morales na alam naman natin straight as an arrow, no? Gagawin lang lagi ang tama, gagawin ang trabaho niya, no? So, napilitan siya na siya yung mag-take charge dito sa investigasyon. Bakit nagkaroon ng investigasyon? Kasi may complaint
tong si Trillanes at merong Anti-Money Laundering Council reports na inattach doon. So, kinonfirm ngayon ni Odo na he was in receipt of these Anti-Money Laundering Council reports, no, na napakaraming mga transaksyon, milyon-milyon na unexplained wealth doon na involving si Rodrigo Duterte. Unfortunately, after sabi niya, kinonfirm niya na yung receipt, no, at there is an investigation kasi trabaho naman ng ombudsman, imbestigahan ang pinakamatataas na mga officials natin, no. Yan ang trabaho niya, tanod bayan of the people. It's a independent constitutional office. Naglabas ngayon ng certification itong Anti-Money Laundering Council na hindi nila ni-release yung report na yan allegedly. No? So sa akin medyo questionable rin yan, no, yung AMLC angle na yan kung bakit nag-release sila ng ganoon, no, na dinideny na itong mga ito ay talagang records nila, no, or ni-release nila. Iba siguro yung ni-release pero iba pa yung records nila. Pero regardless kung ni-release nila or records nila iyon, the fact of the matter is the ombudsman was in receipt of this information. Diba? So, anong trabaho ng ombudsman if they are in receipt of this information? Dapat mag-commence ng investigation kasi kung titignan mo lang, kung pinayagan sana si Karandang na mag-imbestiga, baka lahat ng mga itong nalalaman natin ngayon, alam na natin noon pa. No? Noon pa lang. At siguro, this could have been also a proper ground sa aking palagay for an impeachment kay Rodrigo Duterte noong mga oras na yan. Kasi tandaan mo, ang ombudsman, pag nag-initiate niya ng investigation against sa Pangulo, pwede siya mag-initiate ng impeachment. No? Pero bago pa mangyari yan, ang nangyari is kinasuhan ngayon si Karandang doon sa Office of the President. No? That is despite the fact na meron na tayong 2014 ruling. Yeah. Ganito ang nangyari, no? Panahon ni Pinoy na dinismiss yung deputy ombudsman dahil hindi raw ginagawa yung trabaho, tamad, no, and all. Ang sabi, kahit totoo pa yan, the Office of the President cannot discipline any member, yung mga deputy overall ombudsman. Iba siguro yung special prosecutor, pero itong mga deputy overall ombudsman, hindi pwedeng disiplinahin, no, ng Office of the President. Bakit? Kasi hindi under sa kanya. Hindi under sa kanya. Tsaka, paano na yun? Kung sila iniimbestigahan, no? Kaya gusto ko tong desisyon. Maganda ang pagkasulat ng desisyon, penned by Justice Singh, unanimous decision ng mga maestrado. In page 26 thereof, ang sabi, what is clear is that Karandang took over the handling of Senator Trillanes' complaint against former President Duterte from the Ombudsman, Carpio Morales, and that shortly after the interview, he was charged, preventively suspended, and ultimately dismissed by the very office whose actions he had been investigating. Imagine mo, yung iniimbestigahan mo, yun yung mag-resign sa'yo, magta-terminate sa'yo bilang ombudsman. So it really doesn't make sense in our constitutional design. At hindi yan ang in-envision ng framers ng Constitution. Kasi nga, yung ombudsman kailangan mag-imbestiga at mag-counterbalance yung even the office of the president. No? So yun ang malinaw sa facts. No? Kahit na saan nanggaling pa itong AMLC report na to, paano niya nakuha, the fact of the matter is, when he said na he is commencing investigation, he was preventively suspended and thereafter immediately terminated. So maganda yung pagkasulat ng desisyon. And then inaffirm yung second Gonzales decision. No? Kasi may Gonzales decision na first na sinasabi pwede pero ni-reverse yan ng Supreme Court. So naging doktrina na yan. Ibig sabihin sa aming pag-aaral ng batas, ito nga yung sinight ng Supreme Court dito sa pagsusulat ni Justice Singh, stare decisis na yon. Ang ibig sabihin ng stare decisis, dapat may consistency sa ating interpretasyon ng batas. Hindi pwedeng paiba-iba. No? So ibig sabihin, kung pag-desisyon na ng Supreme Court yan dati, binding na yan. Unless there is a compelling reason to reverse. Dapat yan na yung guiding light. No? So stare decisis. Okay. Singit ko lang. No? Okay. Bakit inabot ng 6 na taon para pag-desisyonan isang bagay na mukhang simple naman. Napakalinaw ng basehan. Correct. Yan nga yung ating, so maganda yung desisyon, pero sabi nga namin, with all due respect to the Supreme Court, no, and our entire justice system actually, hindi lang sa Korte Suprema kasi ito ay napunta sa Court of Appeals. As early as 2021, nagdesisyon na ang Court of Appeals. 2021 pa lang sinabi hindi pwede itong ginawa ni Rodrigo Duterte. Pero nag-motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General, no, at ultimately napunta sa Supreme Court, no, noong 2022. Pero yung sa Court of Appeals, tandaan natin, nung nagdesisyon yung Office of the President, in-implement kasi kaagad ni Ombudsman Martires. Imagine mo yun Ombudsman hindi man nilaban.
Oo, ombudsman ka. Sumunod ka sa presidente ng Pilipinas na iniimbestigahan ng opisina mo. Immediately, ginawa niya yun. So meron ditong Martires hand na dapat, kung hindi niya sana sinunod yon, dapat niya sinunod. Kasi meron 2014 ruling Justice nga siya nun no? Na sinasabi na hindi pwede ito, unconstitutional ito. Pero yun na naman, alam mo naman yung record ng ni Ombudsman Martires, napakapangit, imbis na tanod bayan of the people, enabler, no? Magmukhang enabler ng corruption, no? At least his track record na nawala yung transparency, no? Siya yung naglabas ng Ombudsman Order number 1. So history will of course know what kind of an ombudsman Martires is. And sa aking palagay, sa aking pagkakabasa at sa aking experience bilang 10 taon na abogado ng panahon niya, pinakamahirap na makakuha ng hustisya sa ombudsman. No? Ang laging nangyayari is natutulog yung mga kaso, na-enable yung mga corrupt, yung mga abusers. So, ibig sabihin, implement niya, sana nakakuha ng injunctive relief sa Court of Appeals pero hindi nakakuha ng injunctive relief, immediately executory. In the meantime, di ba, meron kasi tayong tinatawag na timeliness of justice, di ba? In the meantime, natanggal si Deputy Overall Ombudsman Carandang, nagkaroon ng chilling effect sa lahat na nag-iimbestiga na pag binanggawa si Rodrigo Duterte, kahit na constitutional independent body ka pa, mayayari ka. This was the time as well, na malawakan ng patayan. Araw-araw may pinapatay. This was the time na yung isang senador, si Laila de Lima, napakulong na. This was the time na sinubukang imbestigahan ang war on drugs. This was the time na, again, another institution, the Ombudsman, tried to stop abuses and to investigate corruption. Again, natanggal. So, sa aking palagay, and legitimate yung tanong mo na yan, no? Tama man yung desisyon. What is the end practical effect? The end practical effect was Rodrigo Duterte was still the winner at that point in time because he was able to prevent Ombudsman Carandang from investigating, di ba, the office and from doing something that is his constitutional mandate. So, number one, na-prevent yung yung investigation na yon, at pangalawa, nagkaroon ng chilling effect. And pangatlo, our institutions were not able to act swiftly, no? So ang sabi nga namin sa pag-aaral ng batas, justice delayed is justice denied. So the overall practical effect nito, kahit na maganda yung desisyon, tama yung desisyon, sa aking palagay lang, and with due respect to our judicial system and our institutions, nagmukhang walang epekto yung sa usapang practical. Ang usapang practical, 8 years, tama ba? Since 2019, 7 years, close to 8 years, si Art Carandang na-vilified, na nawala sa poder, na parang nawala ng career, di ba? Sa gobyerno na ang tagal-tagal niya pinagsisilbihan at nagmukhang siya pa yung masama kasi siya yung naparusahan. At ang practical na effect again is ang daming natakot at ang dami ng hindi mangangahas na gawin ang kanilang trabaho kahit na mamamayagpag yung mga pinagagawa ni Rodrigo Duterte. In short, nababoy ang ating mga institusyon, nababoy ang ating justice system, nababoy ang ating constitutional design, and our institutions again were not strong enough to act in a timely manner to prevent such abuse. So yun yung nakakalungkot doon, no? So tama ang desisyon, walang nangyari. And to resist an abusive leader in Rodrigo Duterte. Teka, Correct. ko pala, no? Sa intro ko yata nabanggit ko 6 years, no? Sorry, sabog lang. 8 years, dahil 2018 siya tinanggal, no? Pero ito may isa akong tanong, Attorney Dino. So basically, nakalusot na, kumbaga, nasunod pa rin yung gustong mangyari ni Duterte at hindi siya naimbestigahan. Kasi tinanggal niya, di ba? Napakagarapal ng ginawa niya. Inimbestigahan siya, tinanggal niya. Di ba? Napaka-brazen. Pero, with due respect to the Supreme Court, pwede pala yun? Pwede mo upuan ng ganong katagal? Ayan na isa natin tinitingnan, no? Ang maganda sigurong pag-aaral, again, with due respect to the Supreme Court, kasi marami rin naman tayong mga pending na kaso dyan, gaano ba karami yung delay? At bakit marami ang delay? Kasi, tinan mo ito sa akin lang naman kasi papel ko to nung ako yung nagtitake ng Masters of Law ko, no? Ang isa sa papel ko is, bakit ganoon na pagdating dun sa RTC judge, pag may delay, subject to a disciplinary action, kahit na yung RTC judge, walang staff, swerte na kung may isang abogado, 2 abogado siya. Tapos siya yung frontline na magta-try ng lahat ng mga kaso, gagawa ng record.
Pag-akyat sa Court of Appeals, pag-akyat sa Supreme Court, mas marami silang abogado, mas maraming researcher ang isang justice ng Court of Appeals, at mas marami yung staff, no, na mga abogado, mas maraming magda-draft, tapos 3 pa sila magdedesisyon. Sa Supreme Court, ganun din, no? So, para sa akin palagay, kailangan nating tingnan at usisain bakit may mga ganito katagal na desisyon. Again, with due respect to the Supreme Court. And this is just our duty as citizens and even me as an officer of the court to at least ask the difficult question because we form part of the justice system. And napakaraming mga cases na matagal at yung end practical effect niya, parang wala nang silbi. Marami na ako nahawakan na ganyan, no? Meron niya ako isang writ of amparo na, alam mo ba, nung nahuli, na-kidnap sila, hindi kami natulog kahit na ang sakit-sakit sa puso na i-relieve ng mga biktima yung 10 araw na enforced disappearance sila, kinailangan namin silang interviewin the next day. Kasi urgent ang writ of amparo. Di ba? Ang urgent ang writ of amparo kasi baka may mangyari sa kanila, konsensya ko pa yun. Dahil hindi ko na-file in time. So nung i-file natin, ilang taon din or ilang buwan. Hanggang ngayon, di ba? Nandoon pa yan. Supposedly ang writ of amparo, pinakamabilis dapat na relief. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakukuha yung final word dyan. No? So, kailangan usisain yung justice system. And it has to be a little bit, not just a little bit, it has to be speedier than this because the net practical effect, yung biktima, nagsasuffer, yung mga abusado, nagtatriumph sa kapangyarihan for the time being na walang nakakuhang end practical relief yung mga lumalaban. Ito naman, again, Attorney Dino, with due respect, sa kagalang-galang na Korte Suprema, ayoko namang isipin na itong tagal ng kanilang pagdesisyon dito sa issue na ito, na sabi mo malino naman dapat yung basehan, baka naramdaman din nila yung chilling effect nitong Rodrigo Duterte na nasa posisyon, di ba? Baka nakaramdam din sila ng takot. Ayoko isipin yun, no? Lalo't ayoko isipin na kung ganun man yan nangyari, in effect, naging enabler sila ng isang abusive na leader, nakitang-kitang inabuso yung kanyang posisyon sa pagtanggal dito kay Arthur Carandang. May mga nabasa tayo, di ba? May mga nabasa rin tayo mga pag-aaral dyan. Tandaan natin that the Supreme Court was also immensely under attack during Rodrigo Duterte's reign. No? Tatanggal ang Chief Justice in an unheard of quo warranto. Sa aming mga mag-aaral ng batas, very basic na sitting justice of the Supreme Court. Specifically, lalo na siguro yung Chief Justice should only be removed via impeachment. Pero sa aking palagay, na-politicize ang Korte Suprema ng mga oras na yon. Hindi naman ako nagsabi nito. Ang sabi nga, di ba, ng isang dissenting opinion doon, parang nagkaroon ng judicial harakiri. Di ba? Nung mga oras na yun na tinanggal nila on their own and they were under attack by no less than the Office of the President. Ang konteksto ng mga oras na yun, dineclare ni Rodrigo Duterte si Chief Justice Sereno as his enemy, even threatened to declare martial law, at afterwards nagkaroon ng quo warranto proceedings. Bakit ginawa ni Rodrigo Duterte yon? Kasi kung matatandaan natin, sumulat si Chief Justice Sereno kay Rodrigo Duterte, the 3-page letter nga lang yun saying na hindi mo dapat pinapangalanan yung mga huwes na nasa drug matrix mo kasi it renders them inutile in their job. Parang ganoon yung lengguwahe, no? Or parang veritably useless, yun yung term na ginamit in their job kasi paano pa sila magre-render, magdi-dispense ng justice kung tingin sa kanila drug lord at hindi naman nasa disciplinary power ng president ang judges, dapat sa Supreme Court yon. So ang tamang procedure is kung meron ka ganyang mga impormasyon, you course it through the Supreme Court, you file a case, you don't call for a press conference and label judges, RTC judges, trial judges as drug lord cuddlers. Yun lang ang sulat ni Chief Justice Sereno. Pagkatapos nun, ganito rin. Nag-commence ang mga kaso laban kay Justice Sereno on supposedly SALN na hindi na i-file. Ito yung sinasabi nga na nawawalang SALN, nasunog ba? 'Di ba yung mga depensa na yan? Regardless, 'di ba? Regardless, the proper procedure under the Constitution is also through impeachment. Hindi na naman finalo. Nasunod na naman yung presidente through the Office of the Solicitor General as filed by Calida, 'di ba? Noong mga oras na 'yon, para pigilan na naman yung pagsasalita ng Chief Justice which is a co-equal branch of government na ginagawa lang rin naman yung trabaho niya na naprotektahan yung mga RTC judges. So what's the point? Ang punto nito is ang ombudsman, which is a constitutional body, was under attack. Tandaan mo yan. Through dito. Supreme Court was under attack.
the legislature was under attack. Pinakulong si Laila de Lima. Ang Commission on Human Rights, which is also a constitutional commission, di ba? A constitutional commission or office na ginawa ng konstitusyon, nakalagay yan. Tinakot rin na magiging piso ang budget. All of our institutions were under attack by just one president. Pero all of them collectively parang pinayagan din ng ating mga institusyon at mga pinagkakatiwalaan natin na mga tao dapat dito sa mga institusyon na to pinayagan. So meron tayong nabasa, sabi ko nga, na the chilling effect was also present in no less than the Supreme Court. Looking back, nabanggit mo kanina, Atty. Dino, na itong si then Ombudsman Samuel Martires in-implement yung preventive suspension ni Carandang. Tama, no? Tama. Yung actions niya, pero pwede ba siyang papanugitin pa ngayon? Dapat lang ng talaga no. Actually nga kailangan na pag-aralan at kailangan makasuhan yung si Martires for all the things and transgressions he has done, no. Talagang grabe yung kasalanan niya sa hindi pag-fulfill sa mandate niya bilang ombudsman. And again, sa aking palagay, sa aking pagkakatingin, para bang yung ombudsman naging enabler ng korupsyon, no? Nagkaroon pa nga ng legitimacy na wag mag-file ng SALN or wag ma-access yung SALN, no? ng mga tao. So dapat talaga mapanagot. In fact, one angle din na kailangan natin tingnan yung Anti-Money Laundering Council ng panahon na yon. Nakikita naman pala visible sa kanila itong mga transaksyon na ito. Bakit walang investigasyon? Mandated sila by law to commence that investigation. Ibig sabihin, may mga suspicious transactions, may mga flag transactions, pero walang lumabas na investigasyon. Walang final na mga kaso doon sa lahat ng mga involved, including Sara Duterte. Gumagalaw na pala itong mga pera na ito nung panahon na yun. Hindi ba dapat na-filean siya? Ang immune lang naman sa suit is yung presidente. Bakit yung mga taong ito na hindi naman immune from suit natutulog ang Anti-Money Laundering Council ng mga oras na yun? No? Another supposedly institution created by law to prevent yung dubious sources of funds, paglalaban ng pera, no? At paggamit itong bilyon-bilyon na pera para ma-enable again lahat ng mga kalokohan na ito at pagpapayaman ng mga opisyal na ito. Tandaan natin isa sa mga sinabi ni Arthur Las Cañas, sinabi ni Colonel Garma na ang daming perang ginamit para i-implement yung war on drugs. Hindi na-detect ng Anti-Money Laundering Council yun. Hindi ako naniniwala. Alam dapat nila na may mga gumagalaw na ganyang kararaming pera na suspicious because that is their job. That they have visibility on bank transactions. Pero yung Anti-Money Laundering Council ng panahon ni Rodrigo Duterte natutulog. So, sa aking palagay, pati yung certification na in-issue nila or yung statement na in-issue nila na hindi nanggaling sa kanila ito, 'di ba? Or hindi, para bang yung effect hindi totoo tong datos na ito, parang kailangan rin managot ng mga miyembro ng Anti-Money Laundering Council who released that information and who were sleeping on their job. The data are very clear. Na it was staring them right on their face. Pero again, hindi na naman ginawa ang trabaho, natutulog. At kailangan tingnan rin natin yan. So hindi lang si Martires, AMLC, Ren, di ba? At yung mga nasa Office of the President, lalong-lalo na siguro yung grave abuse of discretion na ginawa ni Miguel Dea. Si Miguel Dea to yung nag-dismiss dito kay Ombudsman, no? Deputy Overall Ombudsman Carandang. Dapat siguro managot rin siya. Kasi very clear na grave abuse of discretion itong ginawa niya at walang constitutional basis. Inararo na lang, yun ang ginawa Inararo na lang para mapigilan ang investigasyon. Bahala na. Anyway, kami nasa kapangyarihan. Ito, finally, Atty. Dino, no? Iliko ko lang ng konti dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung binabanggit mo kanina sa SALN, di ba? Ginamit nila yan against the then Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So, matindi yung pagkakaweaponize sa SALN, and basically, tinaas nila yung standard when it comes to how you are supposed to declare and file your SALN. Ang naisip ko lang, pwedeng bumalik ito para kagatin sila o i-hunt sila. In the case of Sara Duterte, lalo kung pagbabasihan natin yung mga lumabas na transactions, no, inflows and outflows, and definitely they raise a lot of questions. At madali i-compare yan kung na-declare ba yan o hindi. Diba? For instance, yung cash on hand tsaka cash on bank, in bank na hindi siya dineclare as a line item, pero ang palusot nitong si Attorney Michael Poa nakalagay sa others, although bakit until 2018 naka-declare as a separate line item. Doon medyo hindi niya mapalusutan yun
Sabi niya, hindi, babalikan ko. Hindi pa namin, yan pala yung sasagutin namin. Diba? Walang palusot kung makikita mo kung palusot eh. At mahirap talaga palusutan kung talagang glaring yung datos eh, no? Ito yung sinasabi ko, no? I mean, regardless of our politics, naintindihan ko, mamaya may manonood na naman sa iyo mga DDS sa troll section mo, 'di ba? Sa comment section mo. Napakaraming mga trolls niyan, 'di ba? Pag troll section na tawag. Pag ano na naman tayo diyan, pag na naman tayo. Pero itong sinasabi ko, regardless of our politics, kahit sinusuportahan natin, we have to have adherence to the rule of law and adherence to our common truth. And our common truth is our Constitution. Bakit ko sinasabi yan? Every time na binababoy natin yung ating batas, babalik sa iyo eh. Sabi ni Harry Roque, 88% healthy, hindi na kailangan maglabas sa health bulletin. Biglang ngayon siya magpapasabi na maglabas ng health bulletin si Bongbong Marcos. Ikaw bumaboy nung provision na yun. Ikaw presidential spokesperson ng mga oras na yun. Bababuyin nila ngayon yung SALN. Diba? Nung una, taas-taas nung requirement nila pagdating kay Sereno at kung sa iba pa. Pero sa kanila, biglang sabihin nila, ayaw nilang ilabas. Diba? Every single time na nanghihingi sila ng due process, pero binaboy nila yung due process. Nung kapanahunan nila, tinintingin nila sa lahat ng mga tao, basta nasa matrix ka o lagyan ka ng placard, okay na pinatay ka as if it's subhuman. Bottom line is, dapat hindi based on personality yung application ng law. Kaya nga nakapiling si Lady Justice in relation to what you're saying a while ago, di ba? Babalik talaga sa kanila yan. Kasi ganyan yung ginawa nila Pero sana we can traverse that, diba, as a society, na hindi yung binaboy sa iba, gagamitin rin namin sa inyo pambababoy. Bagkos, and I think that's what's happening right now, hindi binababoy ina-apply kung ano talaga naman talaga dapat, 'di ba? And nakakatawa lang pag sinasabi nila, dapat ganito, kayo bumaboy niyan Pero hindi, 'di ba? Hindi kayo bumaboy niyan Ina-apply lang namin ngayong mga oras na ito. So ang appeal ko lang kahit dun sa mga kaibigan natin na sinusuportahan sila, no? Dapat hindi tayo bulag sa personalidad. Pagdating doon sa common truth, pagdating sa saligang batas, pagdating sa rule of law, pagdating sa pananagutan, dapat nakapiring tayo. Pasensya na, ngayon ina-apply natin yung totoo naman, Anti-Money Laundering Council, impeachment, pananagutan, hindi nyo talaga makakaila na hindi siya nagdeklara sa SALN ng cash on hand. Hindi nyo talaga makakaila na grabe yung million na total 6 billion worth of transactions in total yung dumaan sa kanyang bank account. Hindi nyo makakaila yan at hindi nyo may explain bakit meron siyang pera na gano'n. So sa akin, inevitable na dapat hindi makatakas si Sara Duterte. And I think, ewan ko kung I am just wishful thinking, pasensya ka na, Christian, I am just wishful thinking siguro, pero tayo naman nangangarap para sa hustisya at pananagutan lagi. Despite the fact na ang daming beses na natin na disillusion, hindi tayo puwapayag, di ba? Ako, ang tawag ko dito sa phase na ito, baka meron tayong healing of the rule of law. So kung meron niyang kay Arthur Carandang na bagong desisyon, 'di ba? At totoo naman na na-affirm na naman at matatanggal si Sara Duterte, baka naman may hearing, at least healing. At least yung Supreme Court decision ngayon magagamit again in the future. Sana huwag na tayong pumayag na babuyin ulit kasi meron ng 2014 decision Inulit lang ngayon It's just that it's in my opinion, at least in terms of the practical effect, it's too little too late. Pero may healing pa rin yan. May healing pa rin kasi malinaw ang president na pinalakas ang opisina ng ombudsman na in the next ombudsman will be in a better position to investigate the office of the president. So may a little bit of healing doon. Sana lang mas maraming healing kaysa sa pagsugat na naman at kung mananalo na naman sila sa 2028, baka mas maraming sugat kaysa healing. And I'm not sure whether institutions will be strong enough at this point na walang sufficient healing para makipagbakbakan na naman sa isang abusadong katulad ni Sara Duterte. Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon, for joining us tonight dito sa Facts First. Sana nga talaga maging lasting yung healing na yan dahil kailangan niya ng ating bansa. Okay. Maraming salamat. Thank you very much. Okay. Yan po si Attorney Dino De Leon. Totoo po yan no? Sana tuloy-tuloy na po itong healing na nakikita natin. Alam mo yung kasabihan, diba? The world is healing finally. Pero let's hope na talaga that really is the case. Okay, teka, paalam po muna tayo. Meron po tayong dalawang susunod na live episodes. Ako po si Christian Sigera. Ako po, thank you very much for watching.